friends, kumusta na kayo? It's been almost 5 months mga friends na hindi na ako nag-upload mga friends. Anyway, yung mga pag-upload ko mga friends is yung mga keepsake sa mga bata na while homeschool kami and then taong bahay pa lang ako mga friends. For that long years mga friends, magkwentuhan mo lang na lang muna tayo mga friends while nagpa foot massage ako dyan mga friends at nagpa-pedicure sa kartihan. I deserve to have that kasi nakakapagod talaga mga friends. Anyway, I'm a working mom na mga friends, 8 hours a day. So maaga yung pasok ko mga friends from 7:30 and inuuwi ako ng 7:30 in the afternoon. So ayun mga friends, arriving from the Philippines last February, almost March na siya mga friends. So nag-apply na talaga ako ng trabaho mga friends. Kasi nga sabi ko what I'm going to do in the house na ang mga bata is they're going to a regular school na talaga kasi grade 2 and grade 4 na sila. So sabi ko anong gagawin ko sa bahay, mag-anga na lang ako. Mabuti na yung may income tayo mga friends, iba talaga. Pero kinakabahan ako mga friends kasi nga 8 long years yun siya mga friends na wala akong trabaho. Kahit pa sanay ako sa trabaho mga friends, OFW ako nung dumating ako sa Canada, caregiver ako dito for almost 5 years. So yun ang background ko talaga mga friends. So I applied for nursing home again mga friends. Kaya lang rejected ang beauty natin mga friends, ang peg ko kasi nga I'm unvaccinated talaga. Yung family ko is unvaccinated. So yun ang problema ko mga friends. Doon ako na-refuse, doon ako ang daming mga mga friends na why. Kasi nga, di ba, wala ng pandemic. Kaya lang, it's understandable also that if you're working in a nursing home, mga elderly talaga sila mga friends. So, they are fragile. So, kailangan na ang mga workers are vaccinated. So, yun mga friends, parang natanggap-tanggap ko siya. Natanggap-tanggap ko na siguro nga it's not meant for me. Kasi nga, hindi ako vaccinated. So, paano ko makapasok? Ang daming ang tawag na ganito, ganyan. Kasi ang akala nila is I'm vaccinated. So, in a way, nag-apply lang ako. Nag-apply mga friends. Pasa lang ako ng pasa ng mga resume ko until one day, tinawagan ako. So, in one day, meron akong 3 line-up na, na interview. So, yung isa is, group home. Yung mga group home mga friends are yung mga yung mga disabled and mga mentally problem na mga cases. Para siyang nursing home, pero tinatawag silang group home dito. And then yung isa naman is a hotel. Tapos, itong company na pinagtrabahoan ko mga friends. So, it's a big chemical plant in Canada. So, hindi ko siya pwedeng i-mention kasi nga, ang daming mga no-nos talaga sa company na ito mga friends. Kasi nga, huge chemical plant siya in Canada. So, privacy matters. So, yun lang pwede kong masabi siya mga friends. So, anyway, dito na tayo sa mall. Magkwentuhan lang tayo mga friends. So, yan na nga. Kinompare ko din siya mga friends. Sa rate sa, sa group home. Ang regular, minimum namin dito is $15 per hour. Yun ang offer sa group home na in-applyan ko na supposed to be mahahire na ako kasi hinanapan na nila ako ng final requirements. But then, itong company ko mga friends is parang nakikompete din siya. So, nung binigay nila sa akin yung rate mga friends is a huge difference. Kasi $19 per hour yung offer nila sa akin. So, syempre dito ako sa $19 per hour. Kahit pa, inisip ko doon mga friends, meron din siyang disadvantage kasi nga, 15 minutes from our house, pero isolated na siya sa city, kumbaga, kasi nga, chemical plant siya. Pero, hindi ko, parang yun ang parang na-disadvantagehan ko noon, na inisip ko, magda-drive doon, papunta doon. Pero, once nagtrabaho na ako mga friends, ang lapit-lapit lang niya. At kasi walang mga traffic lights, ganito. So, mabilis lang siya. If magtatrabaho ako within the city, mas traffic pa siya mga friends. Hindi ko makuha ng 15 minutes from house going to my work area. So, yun na nga siya mga friends. So, thankfully, God is good talaga mga friends. Hanapan ka niya ng perfect time, hanapan ka niya ng perfect job mo talaga. Basta wag kang mawala ng pag-asa talaga. It's proven talaga mga friends na basta alam naman niya talaga kung saan ka ilagay kumbaga. So, I'm so happy with this company mga friends. Medyo lang siya mga friends, so strict lang talaga siya kasi chemical plant. Maraming no-nos talaga siya. Naka-steel toe boots kami. Mabigat siya pero yung trabaho is very very easy mga friends. So I'm very happy
with this job mga friends. So happy. Kahit pa maagang gumising, but then maaga din naman akong umuwi. So yun, andito na tayo sa mall, sa big mall in Calgary mga friends. Inano namin yung mga bata during weekends kasi yun na lang ang ano ko, yung available namin na kasi si daddy is going back to regular work na rin. Back to his office na din siya. So, ayan, God is good talaga. And then, hindi na ako nahiya masyado na humihingi ng pira sa asawa ko kasi meron na ako. And then, I'm so proud na half of my salary is to the Philippines. So, ayun, yung hindi na tulad noon na every month nahihingi ako kay Norman every month for my family. Sa mga maintenance ng parents, mga ganun-ganun. Yung mga birthday, kumbaga ganun. So, makabigay na ako ng ako lang talaga. So, thanks to God for that. So, medyo luwang-luwang na kumbaga, thanks to God na kahit pa in 8 years, after 8 years, long years na hinintay ko na, na makapagtrabaho ako ulit. Then, here we go, thanks to God. So, yun lang naman mga friends, kwentuhan na lang. Kaya lang namimiss ko yung mag-video-video. Kaya lang, hindi na pwede talaga kasi doon sa trabaho ko with that company, even pictures, mga friends, we're not allowed to take pictures in the plant. Mahirap talaga siya, hindi talaga pwede siyang i-mention, hindi ka mo pwedeng mag-picture na i-post mo sa social media mo, hindi. It's a no-no in our contract talaga. So, we're like quiet with this. So, it's like, kilala kasi siya dito sa malaki talaga siya within America and Canada. So, ayun, nami-miss ko yung mag-video-video mga friends. Kasi nga, ang life ko before is just home, kids activities, and then kaya kong mag-film na kung saan-saan kami magpunta, mga kasagbutan, or saan pa man. So, kayang-kaya ko na mag-picture-picture or mag-video. So, ngayon, hindi na. At least, sobrang happy ko din na in that time, in 8 years, meron ako mga souvenirs sa mga bata nung maliliit pa sila, kung saan kami pumupunta. Na-compile ko siya in YouTube kahit pa wala tayong doon. So, yun lang muna ang kwentuhan natin mga friends. Next time ulit.